Chapter 25. Habang pauwi na kami, pareho kaming walang imik. Paminsan-minsan napapatingin sa akin si Chito at binabawi rin kaagad. Bigla naman ako natakam sa durian. Di ko alam kung bakit pero siguro nasa stage pa lang ako ng paglilihi ko. Susubukan ko naman na lambingin si Chito para lang pagbigyan niya ako sa hiling ko. Lumunok muna ako bago tuloy ang nagsalita. Tumikim ako para mapansin niya. Chito? Sumulyap naman siya sa akin. Gusto ko ng durian. Halos mabulunan pa siya sa sarili niyang laway dahil sa sinabi ko. Nakakagulat ba kung maghanap ako ng durian sa oras na to? Kagagaling lang namin sa party at kasalukuyang pauwi na rin. Bigla siyang natawa. Seriously? Tumawa na naman siya na halos hindi talaga siya makapaniwala na gusto ko nito. Ang Adam's apple niya gumagalaw-galaw na sa katatawa. Nasa Davao pa ang durian pero kung gusto mo talaga, why not? Tomorrow ko may utos sa tauhan kung bilhan ka sa Davao. Mas masarap kapag sa Davao tayo bibili. Sabi niya at natigil ang pagtawa niya. Ako naman tong kumunot ang noo. Ngayon gusto kong kumain pero bukas pa niya ako bibilhan. Anong silbi ng pagkatakam ko ngayon? Napatingin na lang ako sa labas. Ayaw ko siyang tingnan. Nagbago na ang mood ko at nakakainis siya. Period. Hindi ko akalain. Tutulo ang luha ko dahil lang sa durian. Ganito na ba kababaw ang luha ko? Ang dahil lang hindi ako nabilhan sa gusto ko'y napapaiyak na ako. Hindi ko akalaing nagpupunas ako ng luha ko habang nakatanaw sa labas ang sasakyan at hindi ko naman pinapahalata. Bigla namang pinisili Chito ang kamay ko at iniligay sa kanya mga hita. Hey, are you crying? Tanong pa niya. Ano pa ba sa tingin mo? Umiiyak ako dahil hindi mo sinunod ang gusto ko. Kainis ka. Salita siya ng salita pero hindi ko siya pinapansin hanggang sa tinigil niya na ang kotse. Maricel, are you crying because of durian? Panggugulo niya sa akin nang itigil niya ang kotse sa tabi. Wala ka na doon. Di mo naman binigay ang gusto ko kaya wala kang karapatan na magtanong. Pagmamaktol ko sa kanya. Naramdaman kong hindi siya mapakali sa tabi ko. Okay, I'll give you what you want. Bigla nang islap ang mga mata ko sa sinabi niya. Pasimple ko siyang sinilyapan at kinuha niya ang kanyang cellphone at mukha may tatawagan. Go to Davao right now and buy durian. I don't care kung anong oras ka makakauwi as long as you can give it to me right now. Alam kong kausap niya ang kanyang tauhan. Inutusan niya to na pumuntang Davao para lang pumili. Kinagat ko ang labi ko at bigla akong natuwa. Para akong engot na umiyak pagkatapos sa kangiti na ngayon. Satisfied? Tanong pa niya. Sa pagkakataong tuhimarap ako sa kanya at hinalikan ko siya sa labi. Thank you. Masayang masaya na sabi ko sa kanya at kumunot naman ang noon niya. Nagiba kagad ang mood mo. Unbelievable. Umiling-iling pa siya. Tuluyan niya na ulit binuhay ang makina at pinaharurot ito. Pag-uwi naghihintay na sa amin ang pagkain sa mesa. Nakahanda na. Masyadong maraming pagkain sa mesa pero ni isa wala akong nagustuhan dito. Ayaw ko manang kumain. Paalam ko sa kanila. Sa halip na sa kwarto ang diretsyo ko'y naisipan kong pumunta sa pool at doon magpalamig. Hinubad ko ang suot kong dress at agad na naglakad palapit sa pool. Medyo madilim na kaya maganda ang sunset. Habang pinagmamasan ko ang paglubog ng araw, nakatingala ako habang nakasandal sa gilid ng pool. So relaxing. Napapikit na ako. Medyo napagod ako kanina. Napagdesisyonan ko na lang na lumangoy na para ma-relax pa ng husto. I've been looking for you for a while. Nandito ka lang pala. Napatingala ako sa aking harapan. Si Chito na nasa aking harapan ngayon ang pag-ahon ko. Napahilamos ako para kusutin ang mga mata kong malabo pa dahil sa tubig. Hindi pa ako nakakasagot, naghubad na siya sa aking harapan. Napanganga ako dahil sa paghubad niyang tila model na nag-slow mo pa. Itinira niya ang kanyang boxer short at tagad din na tumalon sa pool. Sumisid at pag-ahon nasa harapan ko na siya. Binuhat niya ako gamit ang bewang ko at hinawakan niyang bewang ko at iniangat sa ere. Para akong bata na walang-wala sa kanya ang kabigatan ko. Nakiliti pa ako sa paghawak niya sa bewang ko. Tinapo niya ako sa ere. Isang malakas at tampisaw sa tubig naman na bumagsak ako. Tumawa siya. Tanging tawa niya lang ang naririnig ko. Tumingin ako sa paligid. Madilim na at tanging liwanag na lang ng ilaw ang silbi naming ilaw para maliwanag. Lumapit siya sa akin at pinapasakay niya ako sa likuran niya. Ayoko. Tanggi ko pero masyado siyang mapilit. Hanggang sa namalayan ko na lang ang sarili ko nasa kanyang mga balikat na nakaupo. Hinimas niya ang mga hita ko. Chito, ano ba?
Saway ko pero hindi naman tumigil. Masalo pa nga niyang sinubukan na hawakan ako. Naglakad naman siya sa tabi ng pool at ibinabanan niya ako at pinaupo sa gilid ng pool. Ang mga hita ko'y magkahiwalay habang nasa harapan ko naman siya. Kaunting dampi lang ng balat namin sa isa't isa'y nagiinit na ako. Tinitigan niya ako at ganun din naman nakatitig ako sa kanya. Parang may sarili mga pag-iisip at nag-uusap na lang ang mga sarili naming pamamagitan ng titigan. Napatingin siya sa akin at napapansin kong masyadong ang laki ng pinagbago ng katawan mo. Mula sa iyong dibdib, masyado ata lumaki. Bigla akong tinakpan naman iyon dahil sa sinabi niya. Bastos! Tinulak ko siya palayo sa akin para umahon at nilalamig na rin ako pero pinigilan niya ako. Pinigilan niya ang kamay ko at hinawakan niya at kinulong ang mga kamay niya. Tinaas niya ang mga kamay ko sa ere at hinalikan niya ang kilikili ko. Napahagikik ako dahil sa kilitay na dulot nito. Bumaba ang halik niya sa dibdib ko. Binitawan niya ang kamay ko at ang kamay ko'y kusa naglakbay sa ilalim ng kanyang suot. Kusa na lang itong gumalaw para hanapin ang kanyang boxer. Siya naman ay hinuhubatan ng aking bra. Maya-maya pa ay natapos ang mainit na eksena sa pool. Napagpasyan pa ng dalawa na mag-stay muna at mag-swimming pa sa pool. Ilang oras pa simula nung sila'y mupo sa pool. Pumasok lang sila ng tumahimik na ang mansyon. Dinala na rin sila kanina ng pagkain ni Manang sa pool. Binuhat na lang ni Chito si Maricel pagkatapos niya tuntakpan ng halos sabad nitong katawan. Binuhat na parang bagong kasal. Habang buhat niya si Maricel hindi naman niya maiwasang amoy ng leeg ng dalaga. Nabuhay muli ang kanyang kanina patulog na pagnanasa. Habang buhat niya si Maricel, hinilikan naman niya ito sa leeg. Hindi naman naiwasan ng dalaga ang mapaungol kaya masalo siyang ginanahan sa munting ungol nito. Damn Maricel, bakit ba nakakabaliw ka? Tanging sabit ni Chito at agad na pinatong sa maliit na table si Maricel. Agad na sinanggaban ng halik ang mapupulang labi ng dalaga at kamanti naman si Maricel kaya naging maalab ang halikan nila. Kung saan naglakbay ang mga kamay ni Chito. Hanggang sa marating ito ang perlas ni Maricel. Mahina lang ang ilaw sa kinaroroonan nila ngayon kaya malabong may makakita kaagad sa kanila. Kung sakaling may bumaba man. Nasa ganun man silang posisyon nang may marinig sila mga yapak palapit sa kanilang kinaroroonan ngayon. Nagkatingin na silang dalawa. Nanlaki rin ang mga mata ni Maricel. Basta na lang hinilan ni Maricel si Chito sa ilalim ng mesa. What are you doing? Why are we hiding? Inisabaling ni Chito kay Maricel dahil bigla na lang siyang hinila nito at isinama sa pagtago sa ilalim ng maliit na table sa sala. Masikip pero nagkasya naman silang dalawa. Agad na tinakpan ni Maricel ang kanyang bibig. Huwag kang maingay, baka marinig tayo. Gusto mo bang makita nila tayo nakahubad? Nakakahiya yun. Paliwanag niya kay Chito. I just don't care. This is my house so I don't care if they can see us naked. Lalabas sana si Chito pero agad namang hinila ni Maricel para pigilan ito. Hinilikan niya na lang to para matahimik. Pwes ako may pakialam, sabi ni Maricel pagkatapos niyang halikan si Chito. Masalong lumapit ang mga yapak sa kanilang kinaroroonan. Sino yan? May tao ba dyan? Sigaw ng kanilang katulong. Kilala ni Maricel ang boses ito. Si Stellang nasa labas. Nanginginig pa ang boses ito na parang natatakot. Gusto niyang matawa dahil sa boses ito. Ano kayang akala nito? Na may nakapasok na masamang loob sa mansyon? Please lang, matatakotin ako sa multo kaya kung sino man yan, please lang, huwag niyo akong takutin. Muli isabi pa ni Stella. Gusto nung kumawala ng malakas sa tawad ni Maricel pero napigilan pa rin niya. Ngayon niya lang nalaman na matatakotin si Stella. Hindi kami multo, kulto kami ng aswang. Sagot naman ni Chito at binago nito ang kanyang boses. Sa isang iglap ay narinig nila ang pagkaripas ng takbo paakyat sa itaas si Stella. Tawanan silang dalawa na lumabas mula sa ilalim ng maliit na table. Pagkatapos ang tawanan, agad naman na sinunggaban ni Chito ng halik ang labi ni Maricel. Kapwa sila hingal pagkatapos habang tinatahak ang hagdan. Panay naman halikan ng dalawa na parang wala ng katapusan. Natigil pa sila sa hagdan para lang ipagpatuloy ang nasimulan. May makakakita sa atin dito. Bulong ni Maricel at sa isang iglap lang ay binuhat siya ni Chito at tinahak ang kanilang silid. Agad na inilak ang pintuan at itinapon sa kama si Maricel. This time, hindi ka na mag-alinlangan dahil wala na makakakita sa atin dito. Agad na kumibabaw sa kanyang ibabaw si Chito. Sinunggaban ng kanyang tumatayong dibdib. Oh please. At biglang natigilan si Chito sa pagmamakaawa ni Maricel.
What please? Ngumisi si Chito. Please, wag mo nang patagalin. Nagmamakaawa sa tinig ni Maricel. Pagkatapos niyang sabihin yon, agad namang sinunod ni Chito ang pagmamakaawa niya. Madali akong kausap. Ganting sagot ni Chito at agad na tinahak si Maricel. Ungula lang ang lumabas sa bibig ni Maricel. At halos bumaon na sa malambot na higaan ng likod ni Maricel dahil sa panggigigil niya. Samantala, pagmulat ko ng mga mata, likod ni Chito una ko na silayan. Hinaplos ko pa yun at bakas sa mga kuko ko dahil sa mariin na pagbaon ko ng aking mga kuko sa kanyang likod. Kagat labi ako napatitig sa likuran niya. Ang laban at antigas ito at hindi ko akalaing nakatitig na pala ako sa kanyang likod. Gumarap naman ito bigla sa akin at kaya nabigla ako't nagulat. Nahuli niya tuloy ako nakatitig sa likuran niya. Pinagnanasahan mo ba ang likod ko, baby girl? Maras ng ngiti ang pinukol niya. Bumaba ang tingin niya sa dibdib ko nakalantad sa kanyang harapan. Nasa ilalim kami ng kumot pero kita niya ang lahat sa akin sa loob ng kumot. Tinulak ko kagad ang kanyang mukha. Nakakahiya. Ngayon pa ba ako nahihiya? Nahihiya ka? I've seen it all kahit ang gulo at form nito. I've already memorized. Kinagad ko na lang ang aking labi sa sinabi niya. Umagang umaga pero nag-iinit na ako sa mga pinagsasasabi niya. Let's go downstairs. Nasa ibaba raw ang durian mo. Agad na siyang tumayo mula sa higaan. At sa aking harapan, nagsuot ng kanyang shorts. Pinudulas rin ito ang kanyang t-shirt sa malaki at maabos niyang dibdib. Come on, yaya niya sa akin. Tinatamad pa akong tumayo. Kahit pa umalis na rin ako sa kama, baka kung ano pa ang sabihin nitong monster. Naghanap na rin ako ng masusuot. I'll just wait for you in the kitchen. Sigaw ni Chito habang nasa loob ako ng banyo. Narinig ko naman ang pagsarado niya ng pintuan. Halos hindi ako makaayos ng lakad dahil siguro sa pamamaga ng sa akin. Hindi ba naman ako tinantanan ni Chito nang halos mag-uumaga na? Nasa ibabo ko pa rin siya. Nadatnan ko siyang nasa dining table na humihigop ng kape. Nasa dining table na din ang durian na pinabili ko sa kanya. Bigla ako natakam, agad na sinunggaban ang durian na nasa mesa at nilapitan ko kagad yun. Don't you want to have a coffee first? Yayapan niya sa akin. Kunot naman ang noon nito. Natigilan ako at baka magtaka na to kung bakit umagang umaga takam na takam ako sa durian. Prepare yourself later. I'm taking you to the hospital. I automatically look at Chito and he will take me to the hospital again. Maybe this time he will know that I'm pregnant. Binaliwala ko muna ang sinabi niya. Sinunggaban ko na lang ang durian na nasa aking harapan. Can you go slowly from eating it? Nakangiwi si Mansay ng sulyapan ko. Pinapanood niya pala akong kumakain. Wag mo na lang kasi akong panoorin. Reklamo ko naman sa kanya. Paano nakatitig sa akin habang ganado akong kumakain ng durian? Napapangiwi pa at napapatakip sa ilong. Ang arte. You know what? I'm already wondering about you. Dagdag pa niya habang humihigop ng kape. Natigilan naman ako sa sinabi niya. Paano na? Pagkatapos kumain ay sinadya kong umakyat agad sa itaas at sinadya kong hindi magpakita kay Chito. Baka maalala niya na dadali niya ako sa ospital. Hindi ko alam kung bakit ko tinatago kay Chito na buntis ako. Hindi pa siguro to ang tamang oras. Napabalikwas ako nang may kumatok sa pintuan ng silid na kinaroroonan ko. Nasa dating silid ako kung saan pinalipat ako ni Chito nang galit siya sa akin. Iha, Maricel, andyan ka ba? Si Manang pala. Sigurado akong inutusan na ni Chito si Manang na hanapin ako. Nagkunwari ako natutulog at hindi ko naririnig si Manang. Baka sa pagkukunwari ko hindi pa niya papasok dito at makakalusot ako sa araw na to na hindi kami matutuloy sa ospital. Maricel, alam kong nariyan ka. Muli sambit ni Manang at alam niyang nandito ako. Manang, bakit po? Hindi ko na rin natiis si Manang kundi ang sumagot na rin ako. Sabi ko na nandyan ka. Lumabas ka na riyan at kanina ka pa hinahanap ni boss. Pupunta pa raw kayo sa ospital. Sabi ko na nga eh. Hays. Lalabas na po ako, Manang. Pakisabi na lang po kay Chito. Sandali lang. Mga ilang minuto. Narinig kong pag-alis si Manang at nakahinga ako ng maliwag. Hihiga na sana ulit ako pero ilang minuto lang ay may kumatok na naman sa pintuan. Maricel, lumabas ka na dyan. I know you're hiding something from me. Nanlalaki ang mga mata kong napatingin sa pintuan. Si Monster na kasi ang nasa labas ng pinto. Hindi ba niya ako tatantanan? Gusto ko lang namang magpahinga. Pwede ba? Gusto ko muna magpahinga.
Pagpahingahin mo naman ako, monster. Sigaw ko pabalik dito. Di ko inaasang masisira ang pinto sa isang tadyak lamang ni monster. Inapakan niya lang ang nakahigang pintuan. At diretso na lumapit sa akin. Tinitigan pa niya ako. Winigayway ang kanyang mga kamay dahil medyo maalikabok sa kwarto nito. Abandonado na rin kasi to. Nang pinalipat niya ako muli sa silid niya, hindi na ito ulit nilinis ni Manang. Aayusin pa raw ito, sabi ni Manang. Napaubo pa nga siya. If you want to rest, dun ka sa kwarto natin. Not here. Hindi ka ba nakasiwa sa alikabok na pumapasok sa ilong mo? Tanong naman niya. Hindi, mas naasiwa pa ako sa pagmumukha mo. Walang alinlangan na sagot ko. Naasiwa na ako ngayon sa pagmumukha ni Chito at hindi ko alam kung bakit pero ayaw ko muna siyang makita. Masyado ako naiinis sa pagmumukha niya. What? Natigilan naman siya sa sinabi ko. Hindi ba maliwanag ang sinabi ko? Naiirita ako sa pagmumukha mo kaya please lang iwan mo muna ako dito. Diretso ko sagot sa kanya. Nag-ibang timpla ng kanyang mukha. Mukhang sa ilang minuto lang ay sasapakin na niya ako. Pero hindi nang ginawa niya. Binuhat pa niya ako mula sa kama na kinaroroonan ko. Even if you push me a few million times, even if you get annoyed with my face, you still can do nothing dahil mukha ko pa rin ang araw-araw mo masisilayan. Habang buhat niya ako'y palabas ang silid na kinaroroonan ko. Wala ako nagawa, nabuhat niya na ako eh. Tanging nagawa ko na lang ay ang pukpukin ng ulo niya. Nagreklamo naman kagad siya sa ginawa ko. What was that for? Natigilan siya sa paglalakad at humarap sa akin. Habang buhat ako, binatukan ko na lamang kasi siya sa ulo niya. Huwag kang tumingin sa akin. Naaasiwa ako sa pagmumukha mo. Sagot ko na lang at kumunot muli ang noon niya. Nagpatuloy siya sa paglalakad pagkatapos buhat-buhat niya pa rin ako hanggang makarating sa silid naming dalawa. Ikaw pa lang ang nakakapagsabi sa akin yan. Nainis ka sa kagwapuhan ko? Aminin mo. Ibinagsak niya ako sa kama. Okay, take a break for a while and after that, we are going to the hospital. I think you're pregnant. Wika niya sa akin.